Kahit sobrang pagod po talaga na isang malaking pagpapala po ulit. Siyempre po sa paglilingkod, hindi po natin inaantala ang pagod. Patuloy lang po tayo dahil ang lakas po natin ay nanggagaling sa Panginoon. So yun nga po yung ating sinabi. Baka po medyo nalilito po kayo. Ang ating pong chairperson, sanay po siya ng tinatawag akong Ate Edith kasi po ate nila ako si YF pa lang po kami. Sa conference dati po sa Greater Manila. Hanggang sa naabutan na rin po sina Dave, yung mas younger. Ganun po ang naging relasyon ko po sa mga ibang miyembro dito at yung mga panahon naman ngayon po ay ang mga ilang naging pastor niyo po ay ate pa rin po nila ako. So, ako po ay talagang na naging DM o Diaconessa. 30 years na po ako sa ministry as deaconess or DM po. Kaya medyo nalilito po sila. Hindi nila malaman kung anong tinatawag sa akin, ate, DM. Kasi po, hindi ko po makakalimutan itong Area 9 kasi ito po ang kauna-unahang simbahan na aking pagsisermonan bilang isang opisyal na conference licensing minister po. Kaya, bahagi na po kayo ng aking history and journey. Kahapon po, ang inyong pong lingkod ay nagawaran ng ating komperensya bilang maging conference licensure. So, marami po itong journey, matagal na po sana ito, pero talaga po ang panalangin. Kasi ako naman po ay hindi nagmamadali dahil loves ko po maging DM. Sabi nga po ng Bishop, huwag ko raw po kalilimutan ng pagiging DM ko. Sabi ko naman, nananalaytay na po yan sa aking dugo. Kaya, hindi ko po alam kung anong magiging journey ko bilang isang pastor. Kasi talaga pong of my entire life, ako po ay isang Diaconessa. Kaya manalangin nawa ang iyong mga salita o Diyos ay tumimo sa aming mga matatabang puso upang ito po ay magbunga at amin po maisapamuhay. Itago niyo po ang inyong alitin sa inyong likod at inyo pong makita po nila ang inyong kaluwalhatian. Amen. Good morning po ulit. So, sabi nga po, ang title po ng sermon na i-abdap ko po ay Inutusan na Magmahalan. Masarap po bang umibig? Depende daw po sa pagmamahal. Sa John 13:31 to 35, so si Jesus ay nagbigay ng bagong utos. So, sa kanyang mga disipulo, magmahalan tayo o ang bawat isa. Kagaya ng pagmamahal na binigay niya sa atin. Ang pagmamahal ay hindi lamang isang emosyon. Tandaan po natin yan. Ngunit ito ay bahagi na ng ating buhay. So, hindi lang po siya emosyon. Way of life na po natin ito. Kumbaga, araw-araw, alam kong pinipili po nating magmahal. Diba? Way of life, parang ang ating pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, way of life natin yan. Bahagi na ng ating buhay. Isang pamantayan na dapat malaman ng mga disipulo at isang demonstrasyon ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. So yan po yung pag-ibig o pagmamahal na nais ng ating Diyos. Ito ay demonstrasyon ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating simbahan kasi po tayo po locus of mission. So dapat po sa pamamagitan ng ating simbahan, ito pong community of faith natin. Kahit hindi po tayo magsalita, lumabas lang po tayo ng ating gate o ating iglesia. Makikita po sa buhay natin na tayo ay magmamahal.
Diba? Baka naman po, meron tayo siya. Normal. Pero, normal po yun sa mga simbahan. Normal naman po. So mga kapatid, ngayon ang pag-aaralan natin ay yung 113. Isang talata na nagsasalita para sa disipulo, para po sa mga disipulo, at habang papalapit na, ito po yung pangyayaring natapos na po yung washing of the feet. Matatapos na po yung ministry ng Panginoon dito sa lupa. Siya ay nagpahayag ng isang katotohanan na upang makilala o mas masuri na tayo po ay mga alagad ni Jesus sa pamamagitan ng pagmamahal. At sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa. So, makikilala na daw tayo na tayo alagad ng Diyos kung tayo ay nagmamahal. Kaya niyo yun. Mamaya po, sasagutin niya bago po matapos ang sermon. So, ang utos ng Diyos is love one another. So, sabi po sa verse 34, isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano po kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Medyo mabigat po, di ba? Kasi hindi naman po natin kaya magmahal na katulad ng pagmamahal na ibibigay ni Jesus sa atin. Pero dahil ito ang kanyang tagubilin, kailangan nating magsumikap, kailangan nating aralin, at kailangan nating gapin. Ito ay hindi bagong konsepto. Dahil ang pagmamahal ay nabanggit na rin naman yan dun sa Old Testament. Di ba po? Nabanggit na po siya at lagi po din sinasabi. Bagong konsepto dahil ang pagmamahal ay nabanggit na rin sa lumang tipan. However po, Jesus elevates the command by referring His own sacrificial love. So parang ini-elevate, ano ba sa Tagalog? Ayan, tinataas niya yung antas ng pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang sacrificial love, isang pagmamahal na nagpapahayag ng may paglilingkod. Paglilingkod, pagmamahal na may paglilingkod, pagpapatawad, at kababaang loob, at ang pinakamahalaga, ang kamatayan niya sa krus. Okay. So meron, yung pagmamahal na yon ay nagpapahayag una ng paglilingkod. Mahal tayo ng Diyos, kaya pinaglilingkuran niya tayo. Sa anong paraan? Nag-ministry siya, hindi lang sa mayaman, hindi lang sa mga nasa gobyerno, hanggang sa pinakaaba. Sa mga mangingisda, di ba, mas doon po siya pumunta. Hindi naman po siya laging nasa palasyo. Di ba? So, yung paglilingkod, itong pangalawa, at gusto ng Panginoon, pagmamahal na may pagpapatawad. Which is, alam ko po, bilang tao, napakahirap po natin itong gawin. Kaya nyo? Hindi. Bakit na tayo? Magkatotoo na tayo. Kahit tayo mga Kristiyano na, 10 taon na, tinugatan na sa iglesia, pag tayo ay nagalit, ang hirap po natin magpatawad. Pero kung isipin natin, ang pagmamahal ng Diyos ng may pagpapatawad, tayo ang unang pinatawad ng Diyos. At habang nagpapatawad po tayo, hindi yun para dun sa tamang pinatawad. Para po yun sa sarili natin. Dahil pinapakawalaan po natin yung galit, sama ng loob, everything. Mahirap gawin, pero kung hindi sisimulan, hindi po matatapos at hindi po maabot. Hindi naman po sinabi ng Diyos na kasi hindi po tayo Diyos. Para sabihin niya, para sabihin sa atin na nagpatawad na ang Diyos, hindi ka makapagpatawad. Hello, tao po tayo.
Pero, hindi po natin pwedeng tambayan yun. Tayo po ang kawawa kasi ugot-ugot na po tayo ganyan dahil hindi tayo makapagpatawad, hindi natin sinimulan ang pagpapatawad ng kunti-kunti. Yung level hanggang matanda na tayo, aba, ganun pa rin. Kaya marami tayong sa nakikita na nasa senior age na, sorry po, mga senior na nandito. Minsan po ay galit pa. Nakahiga na, nagagalit pa. So yan. Unti-unti po. Dahil nais ng Diyos ay pagmamahal na may pagpapatawad. Dahil siya ang unang nagpatawad. Alam ko po, hindi madali. Proseso po ang pagpapatawad pagdating po sa ating mga Kristiyano. At pagmamahal na may kababaang loob. Humbleness. So, ano ba narating natin sa ating buhay? Buhay material, buhay Kristiyano, buhay spiritual, lahat po yan. Dapat lang tayo nakatungtong. Sabi nga ng mga tanda, may mga edad sa atin, mga anak, kahit anong marating ninyo, dapat nakatungtong pa rin sa lupa. Be humble. Na lagi natin sasabihin, kaya ako nandito sa ganitong kalalagayan, hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil din sa pagtihina at kalingaan ng Diyos. Be humble. At ang pinakamahalaga ay ang kamatayan ni Kristo sa krus. Diba? Sobrang pagmamahal ng Diyos kasi siya ang kumako ng ating mga kasalanan. Bakit tayo may community of faith? Bakit tayo mayroong mga panalambahan ngayon? Dahil inakot ng Diyos ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Lagi-lagi natin pinagdiriwang yan. At katatapos lang yung April. Pero anong impact nito sa buhay natin? Natapos na naman tayo mag-celebrate ng holiday. Ano lang? Same lang. So, kailangan natin mag-reflect kasi pareho din. So, yan. Yan yung mga bagay na in-elevate. Itinaas ng Diyos ang antas ng pagmamahal. So, ang pagmamahal bilang marka ng pagdisipulo, sabi nga po sa verse 35, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mahal. So, kung meron na po tayong pagmamahal sa isa't isa, makikilala tayo na tayo ay talaga. Ang tanong, meron po ba tayong pagmamahal sa isa't isa? Walang sumagot. Walang sumagot. Yan na. Naniniwala naman po kung meron. Hindi naman po tatagal lang ilang years, 39 years, o 40 naman tayo ngayon susunod na anniversary. Wow! Diba? Parang kailan lang simbahan ito ay bubuya. Napaka nagsisimula. Kasi nasubaybayan ko po itong nagsisimula kasi si YF po kami. From Ellenwood, outreach ng Ellenwood, according to the history. Tama po ba ako? Pagmamahal nito hindi lamang personal preference. Hindi personal preference natin ang pagmamahal na nais ng Diyos. Ito ay isang pampublikong kapahayagan. Pinahahayagan publicly na tayo ay bahagi ni Kristo. We are part of the body of Christ. That's our confession of faith. Bakit tayo na pagmamahal ni Kristo? Ito ang daan para makita ng mundo ang simbahan. Na lang, makita ng Kamya Street ba ito? Ng Kamya Street. Ang mga tao dito, meron palang simbahan, may community of faith, dahil nakikita nila ang pagmamahal.
Kaya nga tayo bilang sa simbahan, nag-outreach tayo, nag-BCS tayo para ma-invite natin yung mga nasa community natin para ma-reach out din natin sila. Nagpapapantry tayo, nagpapapiding tayo, nag-medical mission tayo, kasi hindi naman pwede tayo-tayo na. Hindi buo at kumpleto ang ating ministeryo kung nandito lang po kayo sa loob ng simbahan. Labas-labas din po pag may time. Kailangan po natin lumabas dahil si Jesus, nung panahon niya, wala naman po talagang simbahan na gano'n. Saan ba siya nangangaral? Sa ilalim ng puno, malapit sa dagat, kung saan abutin, di ba? Pero tayo, ay, ano po kung okay naman pong pagandahin natin ang ating reflection. Wala pong problema. Kasi ito ang sanctuary. Kaya natin ito pinagaganda para kung may mga kailangan sa community na baha, diba? Pwede tayo makakagay. Bahagi yun ang ministry natin. Eh kung yung simbahan po natin tumutulong din man, ay makakapagpano, diba? Makakapag-ministry din sa next. Pero kailangan lang po natin yan. At tandaan po natin, tayo po ang simbahan. Hindi po. So, anong implikasyon nito sa buhay natin? Kung sinasabi ng Panginoon o ni Jesus Christ na pagmamahal. Sa buhay natin, nais ka na ng Diyos na let love beyond comfort. Magmahal tayo ng higit pa sa ating komportabling buhay. Love those who difficult, different, or even those who have hurt us. Yun yung beyond comfort. Kaya nyo po ba magmahal ng nananakit sa inyo? Nahirap dito po. Sa akin pong karanasan, napasobra po ako dyan. Pagmamahal kahit sila sa kanila. Sabi po kasi ng lola ko, tsaka lola. Ako, dapat nagpapatawad ka. Hindi dapat nananatili ang ang damdamin, hindi maganda. Ayun po, sa kakaganon ko po, medyo nasobrahan po. Mali din naman. Kailangan din, meron po tayong discretion. Pero banal na pagkagalit. Huwag naman po yung nawawala na po yung pagiging kristyano natin at hindi na natin makipagkilala sa buhay natin ang Kristo dahil po sa galit. Kaya lagi po sinasabi, pwede po magalit. Basta wag lang pong tatambayan yung galit na nagiging nasusok lang na tayo sa tao. Kasi sa emosyon po yan po ang natutunan ko. Kasi hindi po talaga ako marunong magalit. Sa mga tao. Maluloka. Kakaloka po pala. Dahil tao po pala ako. Diba gano'n? Normal naman po yan. Pero aralin po na. Even those who hurt us. Alam ko pong mali ka. Pero nung nagawa ko po, kaya nyo ito. Kahit na naiinis ka na, kahit na medyo hindi okay, pero alam mo sa sarili mo, na ginawa mo yung parte mo, okay rin sa mga. Kasi ikaw naman, ayaw niya, yung matilit, hindi naman po yun nakikipagplastikan. Kung hindi, tinatry po natin magmahal beyond our comfort. Ang pagmamahal hindi yung masarap na. Okay tayo kasi we love each other, kasi okay po yung mga ginagawa natin. Pero pag may conflict na or differences na, ayaw na natin. No, that's not love. At minsan, kahit masakit, kailangan natin pakinggan para mag-protect tayo, so natin, yun po yung may love beyond comfort.
Dahil isipin na lang natin, mahal tayo ng tao. Kaya niya tayo sinabihan. At nasaktan ako dahil may mali. Talaga ako. Kasi kung wala din akong mali, masasaktan. At kung hindi ko yung ginagawa, bakit may hirap sa puso ko? So ako gano'n. Kahit po sa mga anak ko, pag nagsalita po sila, at may kirot sa puso ko, imbis na, hindi! Bakit ako nanay? Ganyan. Imbis na po na gano'n yung sinasabi ko, pag naramdaman ko po may kirot sa puso ko, nananahinig ko gano'n. The best teacher, the best na magko-correct sa ating mga magulang ay ang mga anak natin. Sila ang healing process natin. Dahil sila ang magsasabi ng mga dapat pa din natin i-improve bilang ang magulang. Mahirap po yan. Kasi talagang pride yun eh. Kaya minsan, galit ba ako dahil sasabihin ko, Aba, sabihin ka lang yan ng mga magulang. Aba, binabastos ko na ako. Kaya pala sinabing binabastos or hindi ka gumagalang sa akin kasi may kirot ko. Naakala natin, hindi tayo kinalang. Pero kayo namang mga anak, hinay-hinay naman sa akin. Sa nanay ko lang, o sa tatay niya. Pwede naman kayo magsabi. Mga anak, pwede kayo magsabi sa akin. Pero hinay-hinay din. May paggalang. Kaya ako sabi sa mga anak ko, pwede akong pagsabihan. Huwag nyo lang akong mas mataas pa ang boses nyo sa akin. Dahil di ba kung sa akin. So, pwede nyo akong sabihan na, Mami, parang hindi ko nagustuhan ang sila. Siyempre, tatanungin. Bakit? Kaya, meron po kami tinatawag kaming pamilya kasi dahil ako isang magagawa, bihira ko kami nakikita, meron po kami love conference. Diba? Love conference kasi doon kami sakitan kung sakitan. Pero may respeto sa isa't isa. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kaya, pag halimbawa si Daddy ang nag-love conference, nagchichismisan. Ano ba na? Ano na naman? Pag yung mga anak naman namin ang magpapalab conference, hindi. Pag sinabi mo, ikaw lang yung kita. Diba? Medyo kailangan ko. Pinagaganda po namin mga bagay. That is love beyond control. Yan ang ating kailangan. At next, kailangan po natin magmahal with action. Hindi po pwedeng sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Pero wala tayong ginagawa para sa kanyang ministeryo. Di ba? Paano mga malalaman, di ba sabi dito? Magmahal tayo na kung tayo nagmamahal, doon tayo makikilala bilang halaga niya. Paano? Kung walang action yung love. Hindi pwedeng love ko lang siya. Love lang nasa sa akin. So, kailangan may gawa. So, huwag natin hayaan wala tayong mga ministry sa church. Bahagi ng ating pagmamahal sa Diyos ay ibalik sa Kanya ang pagmamahal na yan sa pamamagitan ng ating pagsamba at paglilingkod. Sino naman po yung pumunta tayo dito, di ba? Hindi lang po tayo yung araw na nandito. Sino na lang po na minsan na yung mga gawain po tayo sa konferensya, mag-lead naman kahit isang araw. Nakakalilig nga tayo kapag may debut na invitation kayo. Pwede naman, gabi naman yung debut, pero nagilig kayo dahil beauty rest, papaganda. O dito sa simbahan, ilang oras lang to. Mapapahaba lang naman to, mapapahaba ko yung sermon ko. Pero kung maikli po, maikli din, di ba? O yan, love with action. Love isn't just a feeling. Ito ay patungkol sa paggawa or putting love into practice. Serve one another. Yan. Paano natin mapapakita ang action? Serve one another and actively work for justice and equality.
So, justice pa ba? Hindi lang yung justice na tinutukoy natin na mga kailangan ma-achieve ng mga miyembro natin na pinagkaitan ng justisya. Dito rin sa loob. Equality. Diba? Pantay-pantay. Walang may nakakotse, may hindi nakakotse, walang mayayaman, walang mahirap. That's that. Isa tayo dito. Let's love as Jesus loved. So, seek to love like Jesus with patience, grace, sacrifice, even sa mga bagay na mahirap. Even we are facing in hardship, magmahal ang malungkot para sa isa't isa. Magaya ng pagmamahal ng Diyos na ibigay sa atin. Di ba mahirap po yung ginawa ng Diyos? Kasi kayo kaya ipako sa Diyos, kaya nyo po ito. And lastly, love unconditionally. Love without expectation of return. Love simply because it's the way Jesus loves us. So magmahal po tayo na walang condition. Paano yun? Magmahal tayo ng walang expectation. Ang mag-asawa kaya lang naman na nagkakaroon ng conflict kasi isa sa nakikita ko, away yun. Simala ko, baka naman ang asawa. Hindi mo pinag-ulit. Hindi mo pala alam, nilalat mo. Kaya hindi ko nakakita. So, love without expectation. Ako po, nung nagkasakit ako, sinabi ko po sa sarili ko, kasi yung husband ko, takot yan sa hospital, nag-ibig siya na hospital, ang better for life niya. So, yung mga anak ko, mga lalaki kasi, hindi yan tinanggap ko na hindi ganun yung action nila. They have different ways to express their love. Mga kamag-anak ng asawa ko, kamag-anak ko, sinabi ko, no expectation. Kung anong kaya nilang ibigay ng pamamahal, that's the best. Kahit po sa mga natisinuhan ko, yung po yung sinabi sa sarili mo. Kung ano po yung kayang ibigay ng church, that's your best. Pero i-push po kayo pagdating po sa sunod. Para love and connection. Isang nag-remind din sa akin kami mag-asawa. Ibago po ako sa pamilya nila. Dahil sinabihan po ako ng program, bahagi ko yung pamilya. Kahit hindi ko kagubusan. Pamilya mo. Ako naman, sineryoso ko naman. Kasi yun ang learning pag maayayab yung pamilya ng asawa mo. So, nag-invest talaga ako sa pamilya ng asawa ko. Mababait naman po lahat yun. Pero sabihan ako ng husband ko na husband, hindi masyadong baka masaktan. Which is later on, tama din naman later on. Kasi unknowingly may na-expect na balik na ba. Kahit na yung habang ginagawa mo yun, wala kang na-expect. Pero deep within your heart, deep within your ego and fear, may na-expect ka. Kaya, pag hindi nangyari, masasaktan ka. Pero kung aalisin po natin yung expectation na yan, lahat yan, in return, very simple love na ang kailangan natin sabihin. So bilang pagtatapos po, sa ating paghayo, makilala tayo bilang mga tunay na Kristiyano dahil sa ating pagmamahal. Isang testamento para sa pagbabago, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Ating pagsumikapan na mahalin ang isa't isa at gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa at paglalakbay patungo sa pagmamahal at pagkakaisa. Amen.